rin sa text messages na nakuha mo sa iyong mga Jejemon friends, just consult the Jejemon Dictionary. Yes, meron na ito. It's an online site kung saan maglalagay ka ng ordinary text and it will translate it into Jejemon lingo. Let's get to know the makers of the Jologsinator, an online Jejemon translator website. Jeje. I love why speak. Super funny. Super funny na to. Promise. Promise. Eh. Ang hirap naman yan. I learned why speak on Studio 23. Jeje. You ano? Why speak on Studio 23? Here comes the bride. Palabas na po. Super funny nito. Promise. Jeje. I love why speak on on channel. Anak ng show ko naman yan. Channel na yan. Channel 223. I learned why speak on Studio 23. Jejemon sounds really complicated at mahirap itong intindihan lalo na kung hindi ka sanay. Pero once na malaman mo ang basic rules sa pagtatype Jejemon style, madali na lang itong intindihin. So ang mild, ano siya, simple lang, para lang siya nung unang lumitaw yung text language. Dati kasi diba, sobrang konti lang yung kasyang character sa isang text. So kailangan natin mag-omit ng vowels, mawawala yung mga A, mga I, gano'n. Capital A, tapos N, capital G, gano'n. Yun yung ang sa kanila. Ang pakiramdam ko, bakit lumabas to? Kasi kailangan mag-type ng isang letter na nasa isang number. Kunwari M, N, saka O, magkakatabi sila sa keypad, diba? So imbis na hintayin mo siya, parang pipinutin mo lang yung number para susunod na kaagad yung character. Dadako naman tayo sa medyo malala ng DJ. Yun yung ngayon na nakikita natin. Dito na yung nagsasubstitute yung, kunwari, kumain ka na ba? Magiging kumain na ba you? Tapos, yung mga kasi. Pag sinabing kasi, spelling nila K-X-E. Kse. Parang ganun. Or parang siya. Pag nire-refer yung siya, X-A na siya. So may mga, may mga hindi na kailangang substitutions. Yung last, yung tinatawag na terminal na JJ kasi yun na yung pinakahuling level na maaabot mo. Nandun na lahat, alternating caps, nawawala yung vowels. Nagdadagdag ka ng ng X tsaka H. Tapos, ang pa dito, yung mga consonants, sinusobrahan nila. Kunwari S, nagiging SZ, or kahit gano'ng karaming Z na kasunod nun. Tapos, sa dulo ng bawat word, meron kang tinatawag na tilde, yung pag ganun na character. Yan. So, parang lahat yun, pag pinagsama mo, yun na yung tinatawag na terminal JJ. Kung nalilito ka pa rin at gustong-gusto mo talagang maging Jejemon, ito na ang para sa'yo, ang Jologsinator. Nagpa-practice nga ako yung mga word sentences, yung may papalitan sa programming. So, syempre naisip ko, parang naging common na yun unti-unti. So, yun na lang yung pinili kong topic. And medyo fun naman siya gawin and ipakita sa friends. Dati kasi parang mas low-tech yung dating niya. Parang isang line lang yung pwede niyang i-translate. Pero ngayon, ginawa ko na siya para kahit song lyrics na Tagalog or something, kaya na niyang gawin na dire-diretso. Inuna ko doon na yung parang special, yung kumain ka na ba? Parang ginawa kong kumain na ba you? Yung bakit, marami siyang variations pero yung pinakamalalang nahanap ko yung VK8, yung vacate na siya ngayon. So, punta kayo doon sa website, try niyong paglaruan pero alalahanin niyo, mas maganda pa rin kung tama yung spelling.
Kaya naman kung trip mong maging Jejemon at mag-type and spell sa kakaibang paraan, try mo na lang ang Jologsinator. Learn the Jeje language and be a full-fledged Jejemon. Mga kabarkada, kayo man ay Jejemon or Jejebuster, we do hope na na-enjoy nyo ang episode na ito at marami kayong natutunan. Siguro, respetuhan na lang talaga ng choices ng isa't isa. Kung kayo man ay Jejebuster, intindihan na lang natin ng mas konti pa ang ating mga kaibigan na Jejemon style talaga ang feeling. At kung kayo naman ay Jejemon, nako, ilagay lang sa tamang lugar ang self-expression nyo na ito. Mga kabarkada, follow us on www.studio23.tv at pwede nyo din kaming gawing friends sa aming Twitter, Facebook, or Multiply account. Give us your comments and suggestions at sama-sama nating palakasin ang boses ng kabataan. Next week, samahan nyo kaming tuklasin ang isang mga